Tayo ngayon ng update tungkol sa pag-usad ng impeachment complaints na sinampa ng mga Makabayan Bloc at yung Akbayan sa Kamara laban kay BP Sara. 3 araw na lang yung session days ng Kamara. Lunes, Martes, Merkules na lang. After that, break na. Kumusta man? Marami na bang nakaperma sa resolution na mag-endorso sa impeachment complaint? Nako, nakakaawa po si Franz Castro at mga kasama niya. As of now, wala pa ring pumirma sa resolution. Pledges, meron daw. Parang PBBM style ba? Magpunta sa abroad. Foreign direct investment. Nako, billions of pledges. Kaya lang, kakaunti ang actual nga namuhunan. Ito rin kay Franz Castro, pledges lang, but zero perma. Okay. Pakinggan natin itong balita ng UNTV. Sessions na lang mayroon ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabingbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges na susuportahan ng impeachment resolution na isinusulong ng Makabayan Bloc. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Pero nilinaw ng Teacher Solon, hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Mga Kailan pa nila na-file? More than 1 week na? O magto 2 weeks na? Yun, prepare kaagad sila ng resolution. Ganun yan eh. Kasi alam nila, nagahol na ang panahon. Yung idadaan sa normal process. From Secretary General, i-transmit sa Speaker of the House. Speaker of the House, dadalhin sa Committee on Justice. Then, pag-aaralan ang sufficient inform and substance. Gahol sa orasyon. So, pinakamadali shortcut, resolution kagad. Pipirma ng 106. Paiba-ibang number. May 106, 105, 103. I don't know kung alin ang tama. Pipirmahan ng 106 congressmen. Ay, wala pa ring nakapirma. Pledges pa lang. So ano ngayon? Masaya ba ang Pasko ni Franz Castro? Ano sa tingin nyo? Kamusta si BP Sara? Makakatulog ba siya ng mahimbing ngayong Pasko, New Year? Sino ang may maligayang bakasyon? just lang. So, mukhang next week pa magkakaalaman. May mga ilan na mga sa minority, siguro parang mga 5 or 6, mga ganon. Sa majority naman ay lang sila, nagsasabi sila, siguro mga ganon din yung number. Itinanggi naman ni House Quadruple Committee over. So, sige, sabihin mo lang 15. Sabihin natin 105 yung kailangan. 15. So, ilan pa? 90 pa. Paano nila i-produce yung 90 signatures? Wala na. Imposible na yan. Wala pang pumipirma eh. All Chairperson, Representative Robert Ace Barbers, na naghihintay sila ng kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment issue. Isang senior member ng Nationalista Party, si Congressman Barbers. Ako personally, my opinion, this is a conscience, kumbaga, So, ang issue ngayon is, ang mga kongresista sa majority, kasi minority and majority. Ang minority, sina Franz Castro, Congressman Libanan ata, ang minority floor leader. Kakaunti sila, mga 20 lang ata sila, wala pang 20. Then, majority. So, sinasabi, ang majority, naghihintay sa basbas o go signal ni Speaker Martin Romualdez. Mapapalaban ka sa spiciest ever Lucky Me Pancit Canton.
Sabi naman ni Congressman Barbers, ay, hindi totoo yan. Kanya-kanya kaming membro, vote according to our conscience, o pipirma according to our conscience. Maniwala ba kayo doon kay Congressman Barbers na kanya-kanyang boto, kanya-kanyang desisyon yan? Nako, Honorable Congressman, hindi kami pinanganak kahapon. Kaya, wag mo kaming paniwalain na kanya-kanyang boto according to bas-bas ang kailangan. If ever you will take a position, dapat pag-aralan mo. Dapat sarili mong conviction, sarili mong opinion dun sa usapin, dun sa issue. Di ba? Wag nang lumabas dun sa issue. Naniniwala rin itong kukulangin na ng oras ang impeachment proceedings lalo na't malapit-lapit na rin ang midterm elections. Subalit iba ang pananaw dito ng Makabayan Bloc Solon. Kapag kasi nag-decide na yung mga parties nila na itong impeachment complaint, mabilis naman ito kahit na... Ayun, tama si Franz Castro. Pag mag-decide na ang leadership party, sabi niya, kailang ang pinaka-importanting desisyon yan, yung leadership sa House, si House Speaker Martin Romualdez. Plus of course, yung mga deputy niya. Pag nagkasundo na okay, sulong natin, ay mabilis pa sa alas 4. So bakit hanggang ngayon, wala pa rin galaw? Nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General yung complaint. Yung sinasabi nila na hihintayin yung third complaint, parang malabo na yun. So, dalawang rason lang ang nakikita ko dito. Una is yung opinion or panawagan ng Pangulo na huwag nyo nang ituloy. Dahil walang maitutulong sa Pilipino. Sinundan ito ng fellowship dinner sa Malacanang na nag-present itong mga kongresista, more than 200 kongresista nagpunta sa Malacanang, nag-present ng manifesto of support. Baka yun na yun, yung signal na susundin nila ang Pangulo. Kaya walang galaw ngayon dyan sa hindi umuusad yung impeachment complaint. Sana ganon. Then, pangalawang factor, yung Iglesia ni Cristo na rally. Baka nag-uusap-usap ang mga kongresista na, boss, delikado, Iglesia, kailangan namin ng endorsement nila, malapit ng eleksyon. Pwede ba, kalmado muna tayo? Kasi pag hindi kayo nakinig sa panawagan ng Iglesia, ulitin natin ang Iglesia na rally, na Iglesia ni Cristo na rally, according to their pronouncement, is in support sa panawagan ng Pangulo. Hindi yung pro Duterte ang rally nila. Ano na lang yun, nagkataon na lang yun. Kasi itong mga BBM vloggers, sinasabi na hindi daw matutuloy yung rally. Dahil daw kung ano-anong rason. Para bang natatakot sila na mag-rally ang Iglesia against impeachment. Bakit sila matatakot? Dapat magpasalamat pa sila sa Iglesia ni Cristo. Kasi pro-BBM pronouncement yung rally ng Iglesia, di ba? So, sana ganun nga, nakatulong ang panawagan ng Pangulong Marcos at nakatulong itong rally ng Iglesia para hindi na matuloy ang impeachment ng Makabayan Bloc. After Christmas, kung magkakaroon ng mga special session kahit na during recess, ay magagawa naman yan. Kung makapagkaisa, kasi natin na lang talaga nila siguro yung decision din ng majority. So kung oras at oras, so tingin ko meron namang oras
Kasalukuyan pang nakabinbing sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang 2 impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte. Batay sa House official, naghihintay pa ito sa panibagong impeachment complaint na ihahain sa susunod na linggo. Ilang kongresista rin umano ang nag-request na bigyan sila ng oras na mapag-aralan ang unang 2 inihaing reklamo para sa posibleng endorsement. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. So, ano sa tingin nyo? Ma-endorse ba ang impeachment sa Senado bago mag-Christmas?